Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Nagtatrabaho si Christina bilang isang consultant sa isang maliit na firm sa Maynila. Naging independent siya sa kanyang sarili nang malayo siya sa kanyang pamilya. Nagmahal, pinangakuan, iniwan, nasaktan, nagbago. Pain changed her life. Simula nang matutunan niyang kalimutan ng lalaking nagdulot sa kanya ng walang hanggang sakit, nalaman niyang walang kabuluhan ng pagmamahal na meron siya rito. Paano niya haharapin ang bawat araw sa kanyang buhay kung sa kanilang pagkikita ng taong nanakit sa kanya noon ay siya namang pagpapursige nito na makuha siyang muli. Kaya niya bang magpatawad at magbigay na ikalawang pagkakataon? Makakaya niya bang makalimutan lahat ng masasakit na sandaling kanyang hinarap ng mga panahong iniwan siya nito at pinagbalit sa iba? Paano niya tatanggapin ang katotohanan? Ang lalaking nagtatangkang pumasok sa kanyang buhay ay may anak na sa iba. Nilo Buenaventura, a man without mercy, tyrant, malevolent, maleficent, evil, caveman, handsome, hot billionaire who's still in love with the woman in his past. Paano niya maipapanalong muli ang puso ng babaeng minsan niya nang nasaktan at iniwan? Kaya niya bang baguhin ang naging pananaw nito sa kasalukuyan? Ano ang kanyang gagawin para mapatunayan dito na tunay ang kanyang pagmamahal? Are their love story deserve a second chance? Is there any way that he can turn back there once upon a time? A War with a Tycoon. Isang kwentong magbibigay aral tungkol sa tunay na kahulugan ng pagmamahal. Kwento ng dalawang taong handang ipaglaban ang kanilang pagmamahalan sa mundo. Is the pain worth enough to continue what was left? Ang gabi sa Maynila laging buhay, puno ng mga nagtataasang gusali at mga ilaw na tila sumasabay sa mabilis sa tibok ng lungsod. Sa loob ng isang marangyang ballroom sa isang sikat na hotel sa Makati, idinaraos ang taunang Grand Business Summit. Naroroon ang pinakamalalaking pangalan sa industriya, mga CEO, investor at mga batikang consultant. Sa isang sulok nakatayo si Christina, hawak ang isang baso ng champagne. Ang kanyang suot na esmeraldang gabi ay hapit sa kanyang ubog, simple ngunit kagalang-galang. Sa edad na 27, siya ang isa sa mga pinaka-hinahanap ng financial at management consultant sa lungsod. Ang kanyang tindig may kumpiyansa, ang kanyang mga mata may talas na binuo ng mga taon ng pag-iisa at pagsisikap. Naging independent si Christina nang piliin niyang lumayo sa kanyang pamilya sa probinsya. Madalas siyang mapag-isa, ngunit para sa kanya ang kalungkutan mas mabuti na kaysa sa kahinaan. Napakagaling ng presentation mo kanina, Christina. Mukhang nakuha mo na naman ang tiwala ng board. Papuri ng boss niya na si Mr. Santos habang lumalapit dito. Salamat po, sir. Ginagawa ko lang trabaho ko. Nakangiting sagot ni Christina. Isang ngiting profesional, walang bahid ng personal na emosyon. By the way, dumating na ba ang bagong major investor ng firm? Balita ko lumapag ang private jet niya galing Singapore kaninang hapon lang. Siya ang pinakamalaking isda na nakuha natin ngayong taon. Masiglang dagdag ni Mr. Santos. Bago pa man makasagot si Christina, biglang tumahimik ang buong bulwagan. Ang ingay ng mga tawanan at kalatog ng mga baso ay napalitan ng marahang bulungan. Kusang gumawa ng daan ng mga tao sa gitna, tila ba may isang hari na dumarating na dapat luhudan. Naramdaman ni Christina ang biglaang pagbigat ng hangin. Isang pamilyar na kaba ang sumikip sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na matagal niya nang ibinaon sa limot. Dahan-dahan niyang binaling ang kanyang paningin sa may pintuan. Doon, naglalakad ang isang lalaking may tindig na tila nagmamay-ari ng mundo. Nakasuot to ng sastring itim na suit na lalang nagpadilim sa kanyang misteryoso at mapanganib na aura. Ang kanyang mukha tila nililok ng isang sining. Matangos ang ilong, matalim ang panga, at may mga matang kulay abo sa malamig pa sa yelo. Guwapo, makapangyarihan at mayaman. Siya si Nilo Buenaventura. Sa isang saglit, sa gitna ng daan-daan tao sa loob ng ballroom, huminto ang mga mata ni Nilo at diretsong tumama ang kanyang paningin kay Christina. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Christina.
Ang baso ng champagne sa kanyang kamay bahagyang nanginig. Sa isang segundo, nagbalik sa kanyang isip lahat ng mga alaala na pilit niyang tinalikuran. Ang mga matatamis na pangako sa ilalim ng ulan, ang biglaang pag-alis nito ng walang paalam, ang balitang pinagpalit siya nito sa isang mayamang heredera, ang gabing umiyak siya hanggang sa mawala ng lakas habang ang puso niya ay nadudurog sa piraso. Nagmahal, pinangakuan, iniwan, nasaktan, nagbago. Christina, ayos ka lang ba? Namumutla ka. Pag-aalala ni Mr. Santos. Huminga na malalim si Christina. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang nagwawalang puso. Ang mahinang si Christina na umiyak noon matagal nang patay. Ang harap ng kanyang nakaraan ay hindi na magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Tinaas niya ang kanyang baba, sinalubong ang matalim na titig ng lalaki at nag-iwan na isang malamig at formal na ngiti. Ayos lang po, sir, sagot ni Christina. Ang boses ay matatag at walang katatakutan. Mukhang dumating na ang bagong investor natin. Habang naglalakad si Nilo patungo sa kanilang direksyon, ramdam ni Christina na ang gabing ito ang simula na isang bagong digmaan. Isang digmaan kung saan di na siya papayag na muling matalo. Ang bawat hakbang ni Nilo Benaventura patungo sa direksyon ni na Christina ay tila may kasamang bigat na nagpatahimik sa paligid. Ang mga tao sa ballroom pilit na kumukuha ng kanyang atensyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa isang direksyon kay Christina. Mr. Buenaventura, isang malaking karangalan ng makasama ka ngayong gabi. Masiglang bati ni Mr. Santos nang tuluyan makalapit ang bilyonaryo. Agad nitong nilahad ang kamay. Bahagyang tumango si Nilo at tinanggap ang kamay ng matanda. Ngunit ang kanyang pansin agad ding bumalik sa babaeng katabi nito. The pleasure is mine, Mr. Santos. At mukhang tamang narinig ko, mahuhusay yung mga tao sa firm mo. Oo. Siya nga pala si Christina, ang aming top consultant. Siya ang utak sa likod ng tagumpay ng huling 3 malalaking proyektong hinawakan namin. Pagmamalaki ni Mr. Santos habang nakangiti kay Christina. Christina, si Mr. Nilo Benaventura, ang bagong major investor ng kumpanya natin. Tumingin si Christina ng diretso sa mga matang minsan ng naging mundo niya. Walang bakas ng takot, walang bakas ng panginginig. Ang kanyang puso, bagamat mabilis ang tibok, ay pinatigas na ng galit at panahon. Good evening, Mr. Benaventura. Welcome to the firm. Formal na wika ni Christina. Nilahad niya ang kanyang kanang kamay, isang kilos na nagpapakita ng profesionalismo at kawalan ng pakialam sa kanilang nakaraan. Tinitigan ni Nilong nakalahad na kamay ng babae. Sandaling dumaan na isang emosyon sa kanyang mga mata, pangungulila, sakit at pagsisisi, bago to muling napalitan ng malamig nitong aura. Inawakan niya ang kamay ni Christina. Ang balat nito isang init pa rin ng dati, ngunit ang hawak ni Christina ay malamig at mabilis na bumitaw. Christina, pag-uulit ni Nilo sa kanyang pangalan. Ang boses nito, baritono, malalim at tila may kung anong pahiwatig na sila lamang dalawa ang nakakaalam. It's a small world. Maliit nga po ang mundo para sa mga taong may hinahanap, Mr. Buenaventura. Ngunit para sa akin na nagtatrabaho lang, sapat lang ang laki nito. Makahulugang sagot ni Christina. May bahid ng sarkasmo na siya lamang at si Nilo ang nakakahalata. Napansin ni Mr. Santos ang tila kakaibang tensyon sa pagitan ng dalawa. Ngunit bago siya makapagtanong, tinawag na siya ng ibang board members. Excuse me, Mr. Buenaventura. Christina, kailangan ko lang harapin ang mga banyagang bisita. Nang makaalis si Mr. Santos, naiwan ang dalawa sa isang sulok ng ballroom. Ang ingay ng musika naging background na lamang. You changed. Basag ni Nilo sa katahimikan. Ang kanyang tindig bilang isang tyrant sa mundo ng negosyo ay tila naglaho ng bahagya. Napalitan na isang lalaking nasasabik na makasamang babaeng iniwan niya. People change, Mr. Buenaventura, especially when they are forced to grow up alone. Malamig na tugon ni Christina habang umiinom ng champagne. Kung business ang pinunta mo rito, maaari mong kausapin ng mga boss ko. Ngunit kung personal, wala tayong dapat pag-usapan. I am not here for business, Christina. Bulong ni Nilo. Humakbang siya na isang beses pa itaas upang ilapit ang sarili. Ang kanyang bango, ang pamilyar na amoy ng mamahaling leather at wood ay dinala ng hangin sa mga pandama ni Christina. I am here for you. I spent years building this empire just to get back to you.
Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Christina. Tiningnan niya si Nilo mula ulo hanggang paa. Ang gwapo, mainit at makapangyarihang lalaki na nasa harap niya ngayon ay ang parehong lalaki na sumira sa kanyang tiwala. Matapos mo kong iwan ng walang salita, matapos mong sumira sa lahat ng pangako mo at sumama sa iba, ngayong bilyonaryo ka na, iniisip mo ba na mabibili mo ang patawad ko? Matigas na sabi ni Christina, bagamat pabulong upang walang makarinig na iba. Masyado kang mataas, Nilo, pero nagkakamali ka. Ang Christina na niloko mo noon matagal lang patay at ang Christina ang nasa harap mo ngayon, hindi mo na muling makukuha. Tinalikuran ni Christina si Nilo at naglakad palayo. Ang kanyang esmeraldang gown sumasabay sa bawat mabibigat ngunit determinadong hakbang. Naiwan si Nilo na nakatayo sa idilim ng sulok. Nakakuyom ang mga palad sa loob ng kanyang bulsa. Ang kanyang mga mata nakasunod sa papalayong anino ng babae. Alam niya ang kanyang reputasyon. Isang malupit na bilyonaryo na nakukuha lahat ng gusto sa pamamagitan ng takot at kapangyarihan. Ngunit sa pagkakataong to, alam niya, hindi takot ang magbabalik kay Christina sa kanya. Isang mahabang laban ang kanyang kahaharapin, ngunit handa siya na maging pinakamalupit na bandirigma upang mabawi lang ang pusong minsan niya nang winasak. Hindi biro ang salitang tyrant pagdating kay Nilo Benaventura. Sa sumunod na 2 linggo, naramdaman ng buong consultancy firm ang bagsik ng kanyang presensya. Bilang bagong major investor, binago niyang schedule ng mga pagpupulong. Nagtakda ng mga halos imposibleng deadlines at personal na nakialam sa bawat galaw ng kumpanya. Ngunit para kay Christina, malinaw ang pakay ng lalaki. Ang maipit siya sa isang sulok kung saan hindi niya to matatakasan. Christina, kailangan mong i-deliver ang mga final assessment para sa Benaventura Holdings bago mag alas 8 ng gabi. Nagmamadaling utos ng kanyang supervisor habang pilit nag-aayos ng mga papeles. Si Mr. Benaventura mismo mag-aabang yan sa 24th floor conference room. Huminga na malalim si Christina. Alam niya, laro lang to ni Nilo ngunit ang kanyang profesionalismo ay mas matimbang kaysa kanyang galit. Sige po, ako nang mag-aakyat. Habang papalubog ang araw, unti-unting nabalot ng dilim ang kalangitan ng Maynila. Kasabay nito ang biglaang pagbuhos ng napakalakas na ulan. Ang bagyong binalita sa radyo tuluyan ng nanalasa na nagdulot ng agarang pagbaha sa mga kalsada at pagkawala ng signal sa buong gusali. Isa-isang nagsialisa ng mga empleyado upang hindi ma-stranded hanggang maiwang mag-isa si Christina sa tahimik na palapag ng opisina. Bit-bit na makapal na folder. Sumakay siya sa elevator patungong 24th floor. Nang bumukas ang pinto, tayong mga emergency lights na lamang ang nakabukas dahil sa biglaang pagkutitap ng kuryente. Sa dulo ng pasilyo, sa loob ng glass-walled conference room, nakatayo si Nilo habang nakatanaw sa nagngangalit na ulan sa labas. Ang files mo, Mr. Benaventura. Malamig na bati ni Christina habang inilalapag ang folder sa mahabang lamesa. Kung tapos na ito, maiwan na kita. Bahana sa ibaba at kailangan ko nang umuwi. Walang sasakyan ang makakadaan sa labas, Christina, at sarado na ang mga kalsada palabas ng Makati. Baritono at seryosong sagot ni Nilo nang hindi lumilingon. Stranded ka rito. Kasama ko? Mas pipiliin kong matulog sa lobby kaysa manatili sa isang kwarto kasama mo. Pagmamatigas ni Christina. Akmang tatalikod na upang umalis, ngunit bago pa man niya mahawakan ng doorknob, mabilis na humakbang si Nilo. Sa isang iglap na hawakan nito ang kanyang braso, hindi marahas kundi mahigpit at puno ng desperasyon. Bahagyang kumislap ang kidlat sa labas na nagbigay liwanag sa mukha ni Nilo na baka sa matinding pagod at emosyon. Bitawan mo ako, Nilo. Galit na utos ni Christina, pagaman may kaunting panginginig sa kanyang boses dahil sa lapit ng kanilang mga katawan. Hindi kita bibitawan hanggang hindi mo ako pinapakinggan. Gante ni Nilo. Ang kanyang mga mata tila nagmamakaawa. 5 taon, Christina. 5 taon kong tiniis ang galit mo. Ang isipin na kinapopuotan mo ko pero kailangan mong malaman ang katotohanan. Anong katotohanan? Na pinagpalit mo ko sa mas mayaman? Na mas pinili mong pera kaysa sa mga pangako mo sa akin sa probinsya? Sambat ni Christina. Tuloy nang nangilid ang mga luha sa kanyang mga mata na pilit niyang pinipigilan. Pinatapon ako ng ama ko sa ibang bansa dahil nalaman niyang ikaw ang pinatutunguhan ng buhay ko.
Sigaw ni Nilo. Isang pag-amin na nagpatahimik sa buong kwarto. Tanging tunog lang ng ulan ang naririnig. Dahan-dahan lumuwag ang hawak niya sa braso ni Christina, ngunit hindi ito lumayo. Binalaan niya ako, Christina. Noong mga panahon yon may sakit ang nanay mo at naghihikahos ang pamilya mo. Binalaan ako ng ama ko na kung di ako aalis at hindi ko papasukan ng fixed marriage na gusto niya, sisiguraduhin niya mawawala ng trabaho ang pamilya mo. Gigabain ang bahay niyo at hindi kayo makakahingi ng tulong medikal sa kahit sinong doktor sa Maynila. Natigilan si Christina, ang kanyang puso parang pinilipit sa narinig. Wala akong kapangyarihan noon, Christina. Isa lang akong mahinang lalaking walang pangalan. Patuloy ni Nilo, ang boses ay basag na ngayon. Kinailangan kong maging demonyo sa paningin mo para lang maprotektahan ka. Sumama ako sa Singapore. Ginawa ko lahat para maging bilyonaryo, para makuha ang buong kumpanya, para sa araw na magbabalik ako, wala nang kahit sinong makakatapak sa atin. Kahit ang sarili kong ama. Tinitigan ni Christina si Nilo. Ang mga salitang ito ang matagal niyang gustong marinig noon. Ngunit bakit ngayon tila mas sumasakit ang kanyang dibdib? Ang sakripisyong ginawa ni Nilo ay patunay ng pagmamahal. Ngunit ang 5 taon ng pangulila at pagbabago ng kanyang buong pagkatao dahil sa sakit ay hindi ganun kadaling mabura ng isang pagtatapat. Sana sinabi mo pa rin sa akin, bulong ni Christina. Isang luhang tuluyang pumatak sa kanyang pisngi. Sana hinayaan mo ako lumaban kasama mo. Hindi mo ako niligtas, Nilo. Pinatay mo rin ang tiwala ko. Bago pa makasagot si Nilo muli, kumindat ng malakas at tuluyang namatay lahat ng ilaw. Sa gitna ng kadiliman maririnig ang mabibigat na paghinga ng 2 taong pinagpalit ng nakaraan ngunit pinaglayo ng mga sugat na hindi pa naghihilom. Ang kadilimang bumalot sa buong gusali matapos ang malakas na kidlat ay tila naging hudyat upang maghari ang katahimikan sa pagitan ni na Christina at Nilo. Sa kabila ng galit, naramdaman ni Christina ang marahang paggabay ni Nilo sa kanya patungo sa mahabang sofa sa gilid ng conference room. Huwag kang malikot, baka matisod ka ng mga kable, mahinang utos ni Nilo. Ang kanyang boses, bagaman seryoso, wala ng bahid ng pagiging tyrant. Di na nakapalag si Christina dahil sa matinding pagod at bigat ng mga emosyon na pinakawala nila kanina. Naupo siya sa sofa habang si Nilo naupo sa sahig. May ilang pulgada ang agot sa kanya. Gamit ang liwanag mula sa screen ng kanyang cellphone na halos wala na ring baterya. Hindi mo kailangan manatili sa sahig, bulong ni Christina. Pilit ibinabalik ang kanyang malamig na pader. Mas ligtas ka kung nasa itaas ka, maikling sagot ng lalaki. Lumipas ang ilang oras, ang lamig ng aircon na naiwan sa saradong silid kasabay ng basang hangin mula sa labas, unti-unting pumasok sa kaalaman ni Christina. Nagsimula siyang manginig. Napansin niyo ni Nilo nang walang sabi-sabi hinubad nito ang kanyang mamahaling suit jacket at dahan-dahang sinaklay sa mga balikat ni Christina. Huwag mong alisin, nilalagnat ka na. Pigil ni Nilo nang akmang itutulak to ni Christina palayo. Hinawakan ni Nilo ang noo ng babae. Sinasabi ko na nga ba, masyado mong pinapagod ang sarili mo nitong mga nakarang linggo para lang iwasan ako. Trabaho ang inaatupag ko, hindi ikaw. Pagmamatigas pa rin ni Christina, ngunit ang kanyang boses nang hihina na. Ang kanyang mga mata unti-unti nang bumibigat dahil sa init ng lagnat. Sa buong magdamag, hindi iniwan ni Nilo si Christina. Sa tuwing gigising si Christina dahil sa masamang panaginip o sa lamig, naroroon si Nilo. Nagpupunas ng kanyang mga kamay gamit ang basang panyo, nagpapainom ng tubig at nagbabantay na tila ba siya ang pinakamahalagang hiyas sa mundo. Sa mga sandaling yon, ang caveman na bilyonaryo na kinatatakutan ng lahat, naging isang maingat at mapagmahal na tagapag-alaga. Kinabukasan sumikat ang araw at unti-unting bumalik ang kuryente ng gusali. Dinilat ni Christina ang kanyang mga mata at ang una nakita niya ay si Nilo na natutulog habang nakasandal ang ulo sa gilid ng sofa. Hawak pa rin ang kanyang isang kamay. Ang suit nito gusot-gusot na, ang buhok ay magulo at bakas ang itim sa ilalim ng mga mata nito dahil sa puyat. Dahan-dahan binawi ni Christina ang kanyang kamay. Tinitigan niya ang natutulog na mukha ng lalaki. Sa loob ng 5 taon, kinumbinsi niya ang kanyang sarili na wala nang halaga ang lalaking to sa kanya.
Ngunit sa pag-aalagang pinakita nito kagabi, sa kabila ng lahat ng sakit na ramdaman ni Christina ang marahang pag-uga ng kanyang binuong pader. Kaya ko nga ba siyang patawarin? Tanong niya sa kanyang sarili. Nagising si Nilo at agad na naging alerto ang mga mata. Ayos ka na ba? Masakit pa ba ang ulo mo? Tanong nito puno ng pag-aalala. Tumayo si Christina, iniwan ang jacket ni Nilo sa sofa. Ayos na ako, Mr. Buenaventura. Salamat sa pag-aalaga, ngunit huwag mong iisipin na dahil dito nagbago ng lahat. Naglakad si Christina patungo sa elevator ng may matatag na hakbang. Ngunit sa pagkakataong to, alam ni Nilo na may maliit na lamat ng pader na humaharang sa kanilang dalawa at hindi siya titigil hanggang sa tuluyang gumuho iyon. Matapos ang gabing yon sa opisina, unti-unti, nabawasan ang lamig sa pakikitungo ni Christina kay Nilo. Bagamat formal pa rin kung humarap sa mga business meeting, hindi niya na matatanggihan ang maliliit na pabon na pinapakita ng lalaki. Tulad ng pagpapadala ng mainit na kape sa kanyang mesa tuwing umaga o ang pagtiyak na may sasakyang naghihintay sa kanya pag-uwi. Ang unang pader na binuo ni Christina, dahan-dahang nagkakaroon ng lamat. Isang Sabado ng hapon, nagtungo si Christina sa isang Marangyang Mall sa Bonifacio Global City upang mamili ng mga libro para sa isang bagong proyekto. Maayos ang panahon at magaan ang kanyang pakiramdam hanggang mahagip ng kanyang paningin ang isang pamilyar na bulto ng tao sa loob ng isang malaking laruan, si Nilo. Ngunit hindi siya nag-iisa. Ang laging seryoso, nakakatakot at walang awang bilyonaryo ay kasalukuyang nakaluhod sa sahig habang tinutulungan magbuo ng isang malaking robot ang isang maliit na batang lalaki. Ang mukha ni Nilo ay may ngiti, isang totoong ngiti na matagal nang hindi nakikita ni Christina. Malambot ang kanyang boses at puno ng pasensya habang kausap ang bata. Tila napansin ni Nilo na may nakatingin sa kanya. Lumingon siya at nagdagpo ang kanilang mga mata ni Christina. Agad na tumayo si Nilo, hawak ang kamay ng bata at naglakad patungo sa kinaroroonan niya. Christina, bati ni Nilo. May kaunting gulat ngunit may kasamang galak sa kanyang boses. Napadpad ka rito. May tinapos lang na kaunting personal na lakad, Mr. Buenaventura. Sagot ni Christina, pilit na binabalik ang kanyang profesional na tono habang ang mga mata niya ay bumaba sa batang hawak ni Nilo. Ang bata may kulay abong mga mata rin. Matangos ang ilong at may kulot na buhok, kamukhang kamukha ni Nilo. Bago pa man makapagsalita si Nilo, tumingala ang bata, hinila ang dugo ng suit jacket ng milyonaryo. Daddy, who is she? Is she your friend? Tanong ng bata sa inosenteng boses. Daddy, ang salitang yon ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Christina. Parang binuhusan siya ng napakalamig na tubig. Ang hangin sa kanyang paligid ay tila naglaho at ang kanyang puso na nagsisimula pa lamang maghilom muling nakaramdam na isang matalim at pamilyar na sakit. Christina, sandali. Pigil ni Nilo, agad napansin ang biglaang pagbabago sa mukha ni Christina. Bakas ang takot sa mga mata ng bilyonaryo, takot na tuluyang mawala ang pagkakataong pinaghirapan niya. This is Liam, siya ang anak ko. Napaatras na isang hakbang si Christina. Tiningnan niya si Nilo pagkatapos ay ang bata at muling bumalik kay Nilo. Ang katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa naging pag-alis nito noon. Inisip niya na kaya nito ipaliwanag ang lahat, ngunit paano nito ipaliliwanag ang isang buhay na patunay na may iba itong pinaglaanan ng katawan at panahon habang siya'y nagdurusa sa pangungulila. May anak ka na? Bulong ni Christina. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit pinilit niyang panatilihing tuwid ang kanyang tindig. May pamilya ka na pala, Nilo. Hindi ganun yon, Christina. Hayaan mo ko magpaliwanag. Pagsusuma mo ni Nilo. Akmang hahawakan ang kanyang kamay, ngunit mabilis iniwas yun ni Christina. Wag, Mr. Buenaventura. Matigas na sabi ni Christina, habang ang mga luha ay nagbabadyang pumatak mula sa kanyang mga mata. Wala ka lang dapat ipaliwanag sa akin. Profesional lang relasyon natin sa firm at mananatiling ganun yon. Huwag mo nang susubukan pumasok muli sa buhay ko. Tinalikuran ni Christina ang mag-ama at mabilis na naglakad palayo, hindi pinapansin ang pagtawag ni Nilo sa kanyang pangalan. Sa bawat hakbang niya palabas ng mall, ramdam niya ang muling pagguho ng kanyang mundo. Ang pag-asang dahan-dahang nabubuo sa kanyang puso ay tuluyang nawasak na isang mabait at permanenteng katotohanan. Si Nilo may anak na sa iba at ang kanilang once upon a time ay maaaring wala ng karapatan na magkaroon ng ikalawang pagkakataon.
Matapos ang marahas na pagtatagpo sa mall, tuluyang binalik ni Christina ang pinakamataas at pinakamatigas na pader sa kanyang puso. Di niya na sinasagot ang mga tawag ni Nilo sa kanyang personal na telepono. Sa tuwing magkakaroon ng mga mandatory business meeting sa kumpanya, pinapasa niya ang pamumuno sa kanyang mga assistant upang maiwasan ang anumang pagkakataon na mapag-isa silang dalawa. Ngunit si Nilo Benaventura ay hindi sanay na tinatanggihan ang pagiging tyrant at caveman nito na kinatatakutan ng mga kalaban sa negosyo ay tuluyang lumabas nang maramdaman itong muli siyang nadudulas palayo sa kanyang mga kamay. Isang gabi, matapos sa isang mahabang overtime, naglalakad si Christina sa basement parking ng gusali nang biglang humarang sa kanyang harap ang isang marangyang itim na SUV. Bumukas ang pinto, bumaba si Nilo. Wala ang kanyang karaniwang sastring suit. Nakasuot lamang ito ng nakatuping puting polo. Magulong buhok at ang mga mata ay nag-aapoy sa halo-halong galit, pagod at desperasyon. Hindi mo ko po pwedeng iwasan habang buhay, Christina. Bulyaw ni Nilo habang mabilis na lumalapit sa kanya. Nilo, bitawan mo ko, ano ba? Sigaw ni Christina nang hawakan ni Nilo ang magkabilan niyang balikat. Sinandal siya nito ng bahagya sa sementadong haligi ng parking lot. Hindi ito marahas na pananakit, kung hindi, isang marahas na pagpigil mula sa isang lalaki na takot, maiwang muli sa dilim. Makinig ka sa akin. Kahit isang beses lang gamitin mong utak mo bago mo ako hatulan. Galit ngunit gumagaral-gal ang boses ng bilyonaryo. Si Liam ay anak ko, oo. Pero hindi ko ginusto ang pagkakaroon ng ibang babae sa buhay ko. Ang ama ko ang nagplano ng lahat, Christina. Isang gabi sa Singapore, nilagyan nila ng laso ng inumin ko. Pagising ko, nandun na ang babaeng gusto ng pamilya ko para sa akin. Isang beses lang, Christina. Isang gabi lang na hindi ko man lang maalala. At nabuo si Liam. Natigilan si Christina, ngunit ang sakit sa kanyang dibdib naging mas matalim. At tingin mo ba mababawasan ang sakit niyan para sa akin, Nilo? Paano mo masasabing ako lang laman ng puso mo kung sa tuwing titingnan kita, makikita kong isang bata na patunay na may nangyari sa inyo ng iba? Paano ko tatanggapin na habang umiiyak ako gabi-gabi sa Maynila dahil iniwan mo ako ay may nabubuo na palang pamilya sa paligid mo? Dahil walang pamilya, Christina, sigaw ni Nilo. Unti-unting pumatak ang luha sa mga mata niyang kulay abo. Nung nalaman kong buntis ang babae, hiningi ko ang DNA test. Nang mapatunayang anak ko, kinuha ko si Liam pero ang babaeng yon, pera lang ang gusto niya. Binayaran ko siya ng milyon-milyon para umalis at hindi na magpakita sa amin. Single father ako, Christina. Walang ibang babaeng humawak sa puso ko kundi ikaw lang. Humakbang paitaas si Nilo. Dinikit ang kanyang noo sa noo ni Christina. Ang kanyang mabigat na paghinga ay humahalo sa malamig na hangin ng basement. Naging halimaw ako sa negosyo. Naging walang awa ako sa lahat dahil akala ko kapag nakuha ko ng lahat ng pera, makukuha na rin kita. Pero bakit kahit anong yaman ko ngayon, hindi ko pa rin maibalik ang pagmamahal mo? Naramdaman ni Christina ang init ng luha ni Nilo na pumatak sa kanyang pisngi. Ang kanyang puso ay sumisigaw na yakapin ng lalaki, naintindihin ang kanyang naging malupit na tadhana, ngunit ang kanyang isip ay nagbabala. Masyadong komplikado ang kasalukuyan, may bata nang nadamay. Masyado nang matindi ang bagyo sa pagitan natin, Nilo, bulong ni Christina. Pilit tinutulak ang dibdib ng bilyonaryo upang lumikha ng distansya. Hindi lang ikaw at ako ang nakatayo rito. May anak ka at hindi ko alam kung kaya kong maging bahagi ng buhay na winasak mo na noon. Tinalikuran ni Christina ang lalaki. Iniwan tong nakatayo sa ilalim ng malamig na ilaw ng parking lot habang ang digmaan sa pagitan ng kanyang isip at puso ay tuluyang nanalasa sa kanyang buong pagkatao. Matapos ang marubdob na gabi sa basement parking, naging mas magulo ang isip ni Christina. Ang bawat sulok ng kanyang opisina ay tila nagpapaalala sa mga luha ni Nilo. Isang bilyonaryong sanay mang-ape sa negosyo, ngunit lumuhod at umiyak sa harap niya para lang sa isang pagkakataon. Isang hapon, inutusan si Christina ng kanyang kumpanya na bisitahin ang isang sikat na children's boutique at playground sa mall na kliyente ng kanilang firm para sa isang on-site marketing assessment. Habang naglalakad siya bitbit ang kanyang tablet, napansin niya isang kaguluhan sa labas ng panaruan. Isang maliit na bata ang umiiyak habang nakaupo sa sahig. Hawak ang kanyang tuhod na nagdurugo dahil sa pagkatisod. Ang mga tao sa paligid nakatingin lang. Walang gustong makialam habang ang yaya ng bata ay natatarantang naghahanap ng tissue sa kanyang bag.
Nang lapitan to ni Christina, automatiko, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Si Liam. Liam? Bulong ni Christina habang mabilis na lumuhod sa harap ng bata. Nilabas niya ang sariling panyo, dahan-dahan pinatong ang nagdurugong tuhod nito. Shh! Tumahan ka na. Nandito si Tita Christina, huwag kang matakot. Nang makita ng bata ang pamilyar na mukha, tila nabawasan ang takot nito. Humihikbi pa rin si Liam ngunit tumango ito. Ang kanyang kulay abong mga mata na kuhang-kuha sa kanyang ama ay puno ng luha. Tita, it hurts po. Alam ko, baby. Pero malapit na tong mawala, okay? Sandali lang. Malambing na sagot ni Christina. May kung anong likas na pagkaina ang gumising sa kanyang puso habang inahaplos ang buhok ng bata. Ginamit niya ang natitirang mineral water sa kanyang bag para linisin ang sugat bago to binalot ng malinis na panyo. Naku ma, maraming salamat po. Hingal na pasasalamat ng yaya na si Yaya Ising nang makabalik. Nabitawan ko lang po sandali ang kamay dahil may kinuha ko sa bag. Nadapa na po si Sir Liam. Ayos lang po, Yaya. Medyo gasgas lang naman. Nakangiting sagot ni Christina habang tinutuluyang tumayo ang bata. Binuhat niya si Liam. Naupo sila sa isang bench sa malapit. Habang abala si Liam sa pagkain ng biskwit na binigay ni Christina, di napigilan ni Christina ang magtanong kay Yaya Ising. Yaya, matagal na po ba kayo kay Mr. Buenaventura? Ay, opo ma'am. Mula pa nung isilang si Liam sa Singapore, ako nang nag-alaga dito. Sagot ng matandang yaya sabay buntong hininga. Kawawa nga po itong si Sir Liam. Ang akala ng marami napakaswerte niya dahil bilyonaryo ang ama, pero ang totoo ulila po sa ina ang bata. Ang totoong nanay niya, naku, nung makuha ang perang pinirmahan sa kontrata kay Sir Nilo, lumipad agad papuntang Amerika kasama ng ibang lalaki. Hindi man lang binalikan o tinawagan ng sariling anak mula noon. Napatitig si Christina kay Liam na kasalukuyang nakangiti habang naglalaro sa kanyang tablet. Si Sir Nilo naman po, mukha lang matigas at walang awa sa TV. Pero pagdating kay Liam, napakatutok na ama, patuloy ni Yaya Ising. Lahat ng free time niya binibigyan niya sa bata, kaya lang alam ko pong may kulang. Madalas kong makita si Sir Nilo sa gabi, hawak ka isang lumang litrato ng isang babaeng taga-probinsya habang umiinom. Ang sabi ko nga po sa sarili ko, mayaman nga ang amo ko, pero napakalungkot naman ng puso. Parang may humangos na hangin sa dibdib ni Christina. Ang katotohanang walang kasalanan ang bata. Ang katotohanang si Nilo ay naging biktima rin ng pagkakataon ay unti-unting nagbabago sa kanyang pananaw. Tita Christina, tawag ni Liam, sabay kapit sa laylay ng kanyang bulsa. Can you come with us next time? Daddy is always quiet po eh. I want you to be there. Tiningnan ni Christina ang inosenteng mukha ng anak na lalaki na labis na nanakit sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi galit ang naramdaman niya, kundi isang malalim na pag-unawa na ang buhay hindi laging itim at puti. Ang mga salita ni Yaya Ising at ang inosenteng hiling ng batang si Liam patuloy na umikot sa isip ni Christina sa mga sumunod na araw. Upang mas maunawaan ang kanyang nararamdaman, pinili niyang huwag nang takbuhan ang mga pagkakataon kung saan maaari niyang makasama ang mag-ama sa labas ng trabaho. Isang linggo ng hapon, inimbitahan siya ni Nilo sa isang pribadong parke sa loob na isang eksklusibong subdivision sa Makati. Noong una nag-atubili si Christina, ngunit nang maalala niya ang malungkot na mata ng bata, pumayag siya. Nang makarating siya sa parke, nadatnan niya si Nilo, nakaupo sa damuhan, walang sapatos at nakataas ang mga manggas ng kanyang polo habang tinuturuan si Liam na magpalipad ng saranggola. Ang laging seryoso, nakakatakot at walang awang bilyonaryo na kilala sa mundo ng negosyo bilang isang mapusok na tyrant ay tila naglaho. Sa harap ni Liam, si Leo ay isang malambot, matyaga at mapagmahal na ama. Ayan Liam, dahan-dahan lang ang hila sa tali, marahang utos ni Nilo habang nakangiti. Ang kanyang boses ay puno ng init na matagal nang hindi naririnig ni Christina. Daddy, look, it's flying high! Masiglang sigaw ng bata habang tumatalon sa kagalakan. Napatigil ang dalawa na mapansin nila nakatayo si Christina sa di kalayuan. Agad binitiwan ni Nilo ang tali at lumapit sa kanya. Kasunod ang patakbong si Liam. Tita Christina, dumating ka po! Masayang bati ng bata at agad na yumakap sa kanyang binti. Bahagyang lumuhod si Christina upang pantayan ng bata at hinaplos ang buhok nito. Oo Liam,
Pinagpalit ko pang tulog ko para lang makitang saranggola mo. Tumingala siya at nagtago ang kanilang mga mata ni Nilo. Baka sa mukha ng bilyonaryo ang labis na pasasalamat at kaginhawaan. Salamat sa pagdating, Christina. Tapat na wika ni Nilo. Walang bakas ng pagiging agresibo o mapang-angkin na ipinakita niya sa parking lot nung nakaraan. Ang kanyang mga mata ngayon puno ng pagpapakumbaba. Ginalugad nila ang buong hapon sa paglalaro at pag-uusap. Nakita ni Christina ang isang panig ni Nilo na di niya inakalang iiral pa matapos sa 5 taon ng pamumuhay nito sa marangyang mundo ng negosyo. Nang mapagod si Liam at makatulog sa kandungan ni Christina habang sila'y nakaupo sa ilalim ng puno, doon nagkaroon ng pagkakataon ang dalawa na mag-usap ng masinsinan. Di ko inakalang magiging ganito ka katutok bilang ama. Basag ni Christina sa katahimikan habang dahan-dahang inahaplos ang natutulog na si Liam. Nang iwan ako ng kanyang ina matapos makuhang pera, pinangako ko sa sarili ko na hindi mararanasan ni Liam ang maging ulila kahit sa isang magulang lang. Seryosong sagot ni Nilo habang nakatingin sa kanyang anak. At higit sa lahat, nakikita kong sarili ko sa kanya. Ang maging isang batang walang laban sa marupok na kapalaran. Bumaling ang tingin ni Nilo kay Christina. Alam kong malaking pabigat sa iyo ang katotohanan na may anak ako sa iba, Christina, at hindi ko hinihiling na maging ina kanya kaagad. Ang gusto ko lang ay bigyan mo ko ng pagkakataon na patunayan na ang Nilong minahal mo noon ay hindi tuluyang namatay. Nagbago ang pananaw ko sa buhay dahil sa galit. Pero ikaw pa rin ang kompas ko? Napatitig si Christina sa mag-ama. Ang matitigas na salita na inihanda niya upang itaboy si Nilo ay tila natunaw. Ang kaibahang ito sa ugali ng bilyonaryo, ang pagiging mabagsik sa labas ngunit malambot sa kanyang pamilya ay nagdulot ng matinding kalituhan sa kanyang isip. Kaya niya bang tanggapin ang package deal na ito? Kaya niya bang maging bahagi ng buhay ng isang lalaking may kasamang bata na permanenteng paalala ng nakaraan? Hindi nakasagot si Christina, ngunit ang di niya pag-alis at ang patuloy na paghaplos niya sa anak ni Nilo ay sapat na upang magbigay ng pag-asa sa natutuyong puso ng bilyonaryo. Ang dahan-dahang pag-amo ng relasyon ni na Christina at Nilo sa labas ng opisina ay agad na nabulabog nang pumasok ang isang matinding krisis sa mundo ng negosyo. Isang karibal ng kumpanya, ang Vanguard Group na pinamumunuan ng isang tusong negosyante. Ang matagal lang naghahanap ng butas upang mapabagsak ang Benaventura Holdings. Nang malaman ng Vanguard ang tungkol sa malalim na koneksyon ni Nilo sa consultancy firm kung saan nagtatrabaho si Christina, nakakita sila ng pagkakataon. Isang gabi, mabilis na kumalat sa mga online business forums at mga tabloid ang isang mapanirang balita. Diniin ng artikulo na ang pagpasok ni Nilo bilang major investor sa firm ay isang paraan lamang na isang insider trading at manipulasyon ng stock market. Gamit si Christina bilang tulay, mas pinalala pa nito ang paglalabas ng mga lumang litrato nila sa probinsya at ang kamakailang pagtatagpo nila sa mall kasama si Liam na binigyang kahulugan bilang isang maruming eskandalo. Kinaumagahan, sinalubong si Christina ng mga mapanuring tingin ng kanyang mga kasamahan sa opisina. Pumasok siya sa boardroom kung saan kasalukuyan na nagpupulong ang mga matataas na opisyal ng firm kasama si Nilo. This is unacceptable, Christina. Ang reputasyon ng firm ang nakasalalay dito. Galit na saad na isa sa mga senior partners habang pinapakita ang screen ng tablet. Ang mga kliyente natin nagsisimula ng mag-alinlangan sa kredibilidad mo bilang consultant? Haharapin sana ni Christina ang board upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit bago pa siya makapagsalita, marahas na tumayo si Nilo. Ang kanyang mukha madilim. Ang kanyang mga kulay abo na nag-aapoy ay matinding galit. Ang pagiging tyrant nito ay muling sumiklab. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi para manakit kung hindi para pumrotekta. Manahimik kayo, ang nagundong ng boses ni Nilo na nagpatahimik sa buong kwarto. Lumakad siya paitaas at humarang sa harap ni Christina. Tila ba ginagawa nitong kalasag ang sariling katawan.
Walang kinalaman si Christina sa anumang desisyon ko sa negosyo. Kung meron man kayong gustong sisihin sa pagbaba ng stocks o sa iskandalong ito, ako yun. Wag na wag kong maririnig na kino-question ninyo ang kredibilidad ng pinakamagaling ninyong consultant dahil kung hindi, hihilahin ko lahat ng investments ko rito at sisiguraduhin ko babagsak ang kumpanyang to bago matapos ang araw. Napatulala ang mga board members. Walang sino mang nangahas na sumagot sa bilyonaryo. Matapos ang pulong, hinila ni Nilo si Christina patungo sa kanyang pribadong opisina. Mag-leave ka muna, Christina. Ako ang haharap sa media at sa Vanguard. I will clear your name. Nagmamadaling utos ni Nilo habang nag-aayos ng mga papeles sa kanyang lamesa. Nilo, sandali. Pigal ni Christina. Hinawakan niya ang braso ng lalaki. Ang kumpanya mo ang nakataya dito. Kung lalabanan mo ang Vanguard para lang protektahan ang pangalan ko, malulugi ang Benaventura Holdings ng daang-daang milyon. Bakit mo to ginagawa? Huminto si Nilo at hinarap si Christina. Hinawakan niya magkabilang kamay ng babae ng may matinding katapatan. Nawalan na kita ng isang beses dahil sa kapangyarihan ng iba, Christina. Hindi ko hahayaan na mawala ka ulit sa akin ng dahil lang sa pera. Ang bilyon-bilyon na ari-arian ko'y walang kwenta. Kung ang nag-iisang babaeng gusto kong pag-alayan nito ay nasasaktan ng dahil sa akin. Sa gitna ng krisis at ng sabotahe, doon nakita ni Christina ang tunay na kulay ng pagmamahal ni Nilo. Ang lalaki na minsang nag-iwan sa kanya upang protektahan siya noon, handa namang isakripisyo lahat ng kanyang pinaghirapan ngayon para lang sa kanyang kaligtasan at reputasyon. Ang tunog ng sirena ng ambulansya at ang nagpapakislap na asul at pulang ilaw sa labas ng Pier 4 ay tila naging background na lamang. Sa gumuhong mundo ni Christina, sa loob ng tumatakbong sasakyan na pang-medikal, mahigpit niyang hinawakan ang malamig na kamay ni Nilo. Ang puting polo ng bilyonaryo ay tuluyan nang naging pula dahil sa patuloy na pag-agos ng dugo mula sa dibdib nito. Sir, stay with us. Malapit na tayo sa ospital. Wika ng paramedic habang nilalagay ang oxygen mask sa mukha ni Nilo. Nilo, please, huwag kang bibitiw. Nandito ako. Ililigtas si Liam. Ligtas na tayo? Umiiyak na pakiusap ni Christina. Ang kanyang mga kamay puno rin ng dugo. Isang permanenteng marka ng sakripisyong ginawa ng lalaki para sa kanya. Bahagyang dinilat ni Nilo ang kanyang mga matang kulay abo. Sa kabila ng matinding sakit at panghihina, pilit itong iniangat ang kanyang mga daliri upang hawakan ang pisngi ni Christina. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Christina, I'm sorry. Kung ngayon lang kita na itama. Ang huling bulong ni Nilo bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata at tumunog ng mabilis ang heart monitor. Nilo, no! Doktor, gawin niyo ang lahat. Hysterical na sigaw ni Christina habang pilit siyang nilalayo ng mga nurse nang makarating sila sa emergency room ng ospital. Nang sumara ang pinto ng operating room, naiwan si Christina sa malamig na pasilyo. Naupo siya sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod habang walang tigil sa pag-agos ang kanyang mga luha. Sa tabi niya ay ang 4 na taong gulang na si Liam na tahimik din na umiiyak habang yakap ang kanyang paboritong laruan. Inilapit ni Christina ang bata sa kanyang dibdib at niyakap to ng mahigpit. Huwag kang matakot, Liam. Malakas si Daddy. Kakayanin niya to? Sa mahabang oras ng paghihintay, doon napagtanto ni Christina ang buong katotohanan. Ang galit na pinalaki at inalagaan niya sa loob ng 5 taon, ang pader ng puot na binuo niya upang protektahan ang sarili laban kay Nilo ay biglang napawi na isang matinding takot. Ang takot na tuluyang mawala ang lalaki nang hindi nito nalalaman na mahal pa rin niya ito. Nauunawaan niya na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan na binubura mo ang sakit ng kahapon. Ang pagpapatawad ay ang pagpapasya na wag nang sirain ang nakaraan, ang natitirang pagkakataon ng kasalukuyan. Si Nilo ay nagkasala, ngunit handa itong magbayad ng sarili nitong buhay para lang sa kanyang kaligtasan. Lumabas ang doktor matapos ang ilang oras ng operasyon. Pagod ngunit may bitbit na magandang balita. Naging kritikal ang operasyon dahil malapit sa puso ang tinamaan ng bala ngunit mapalad siya. Nalampasan niya ang pinakamahirap na bahagi.
Stable niya ang kanyang vital signs. Kailangan lang natin siyang obserbahan sa ICU. Nakahinga ng malalim si Christina at nagpasalamat sa langit. Pumasok siya sa ICU at tinignan ang walang malay na mukha ni Nilo na napapaligiran ng mga makina. Lumapit siya, inawakan ang kamay nito at idinikit ito sa kanyang mga labi. Gising ka na, Nilo. Dahil hindi, handa na akong makinig. Handa na akong magsimulang muli. Bulong ni Christina sa gitna ng katahimikan ng gabi. 3 araw ang lumipas bago tuluyang naalis ang oxygen mask at nakakabit ng malalaking makina sa katawan nito. Sa loob ng mga araw na yon, hindi umaalis si Christina sa tabi ng kanyang ama. Sa gabi, sa maliit na sofa ng private room siya natutulog at sa umaga, siya pa mismong nag-aayos ng mga basang bimpo upang pahabain ang sinat na dulot ng impeksyon sa sugat ng bilyonaryo. Kasalukuyan na sumisikat ang araw sa bintana ng ospital nang dahan-dahan gumagalaw ang mga daliri ni Nilo. Isang mahinang daeng ang kumawala sa kanyang mga labi habang unti-unting dinidilat ang kanyang mga mata na kulay abo. Ang unang mukha na bumungad sa kanya ay si Christina. Walang pampaganda ang mukha nito. Mayroong itim sa ilalim ng mga mata dahil sa puyat at nakasuot lamang ng simpleng t-shirt. Ngunit para kay Nilo, siya ang pinakamagandang tanawin na nagpabalik sa kanya sa lupa. Christina, mahina at paos na tawag nito. Hindi nakapagsalita si Christina. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang mga luha na pilit niyang pinipigilan nitong mga nakarang araw ay kusa ng umaagos sa kanyang mga pisngi. Imbes na sumagot, hinawakan niya ang napakahigpit ang kamay ng lalaki. Isang hawak na nagpahiwatig ng lahat ng takot, pangungulila at pag-aalala na hindi niya masabi sa lahat sa salita. Bahagya, pinisil ni Nilo ang kanyang kamay pabalik. Kahit paramdam niya ang kirot sa kanyang dibdib sa bawat paghinga. Don't cry. I'm okay. Ligtas ba si Liam? Ligtas ang anak mo, Nilo? Nasa labas na siya kasama si Yaya Ising. Hinihintay ka lang niyang magising? Sagot ni Christina habang pinupunasan ang sarili niyang luha. Ikaw ang hindi okay. Muntik ka nang mamatay ng dahil sa akin. Lumipas ang 2 pang linggo ng pagpapagaling. Sa tulong ng mga abogado ni Nilo at ng kapulisan, tuluyang nabilanggo ang mga mastermind mula sa Vanguard Group na nagbigay ng permanenteng kapayapaan sa kanilang buhay. Isang hapon, bagong araw ng paglabas ni Nilo sa ospital, hiniling niyang iwan muna sila ni Christina nang mag-isa sa silid. Nakaupo si Nilo sa gitna ng kama, suot na ang kanyang formal na damit ngunit wala pa ring suit jacket. Seryoso lamang ang kanyang mukha, ngunit may kakaibang lambot sa kanyang mga mata. Christina, may gusto sana akong sabihin sa'yo, panimula ni Nilo. Ang kanyang boses ay formal, ngunit puno ng emosyon. Ang emosyon na muntik nang mangyari sa akin sa bodega, na nagpamulat sa akin sa isang bagay. Masyado akong naging mapusok mula nang magbalik ako. Pinilit kita. Ginamit ko ang kapangyarihan ko para maitama ang nakaraan natin nang hindi ko iniisip ang bigat ng naging sugat mo. Huminga ng malalim ang bilyonaryo at binitawan na isang pangakong nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso. If leaving me forever will make you happy, I will just accept and I just want you to heal. Hindi ko nagagamitin ang kumpanya o kahit anong yaman ko para pilitin kang makasama ko. Ang pagpapatawad mo lang ay sapat na sa akin yon para magpatuloy. Tinitigan ni Christina ang lalaking nasa kanyang harap. Ang tyrant at caveman na bilyonaryo tuluyan ang nagpakumbaba. Binaba lahat ng kanyang pride at kapangyarihan para lang sa kanyang kapayapaan. Lumapit si Christina, naupo sa tabi ni Nilo. Hinawakan niya ang kamay nito hindi bilang isang consultant, kundi bilang ang babaeng nagmahal sa kanya noon pa man. Hindi ko sinabing madaling kalimutan ang 5 taon na wala ka, Nilo. Malumanay na wika ni Christina. Pero nung nakita kitang duguan at bumagsak sa harap ko, natutunan kong ang pagpapatawad ay hindi para sa nakaraan, kundi para sa sarili kong kapayapaan sa kasalukuyan. At ngayon, handa na akong ibaba ang pader ko, Nilo, para sa atin. Isang malaking ngiti ang sumilay sa mukha ni Nilo at sa unang pagkakataon matapos ang 5 taon ng kadiliman, niyakap niya si Christina ng mahigpit.
Isang yakap ng unang hakbang patungo sa kanilang bagong simula matapos ang insidente sa ospital. Unti-unting nagbago ang takbo ng buhay ni Christina. Hindi niya na tinatrato si Nilo bilang nakaraan na nagdulot ng sakit, kung hindi bilang isang lalaking kasalukuyang nagpupursige na maging karapat-dapat sa kanyang ikalawang pagkakataon. Ngunit alam ni Christina na ang pagtanggap kay Nilo nangangahulugan ng pagtanggap sa buong katotohanan ng buhay nito kasama si Liam. Imbes na lumayo o mag-alinlangan, pinili ni Christina na harapin ang hamon ng may bukas na puso. Sinimulan niyang gugulin ang kanyang mga weekend sa mansyon ni Nilo sa Forbes Park, hindi bilang isang bisita kundi bilang isang mahalagang bahagi ng kanilang maliit na pamilya. Isang Sabado ng umaga, nagpasya si Christina na ipagluto ang mag-ama ng paborito nilang almusal. Habang abala siya sa kusina sa paggisa ng bawang para sa sinangag at pagprito ng bacon, marahan siyang nilapitan ni Liam. Bitbit ng bata ang kanyang paboritong coloring book. Tita Christina, mahiyain at inosenteng tawag ni Liam habang nakatingala. "Can you help me color the sky? Daddy said the sky is blue but I want it to be gold like your dress before." Napangiti si Christina. Lumuhod siya upang patunayan at pantayan ng bata at tinaplos ang malambot nitong buhok. Siyempre naman, Liam, ang langit ay pupwedeng maging gold kapag papalubog na ang araw. Napakaganda ng naisip mo. Kinuha ni Christina ang gold na Crayola at magkatabi silang naupo sa maliit na mesa sa gilid ng kusina. Habang tinuturuan niya ang bata na magkulay sa loob ng mga linya, ay naramdaman ni Christina ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Ang bata na dati tinuturing niyang permanenteng paalala ng pagtataksil at sakit ay isa palang anghel na walang ibang hangad kundi ang maranasan ang kalinga ng isang ina. "Liam, anong paborito mong kwento?" tanong ni Christina habang nakatingin sa inosenteng mukha ng bata. "I like stories about superheroes, tita, like my daddy. He saved me from the bad guys," masiglang sagot ni Liam. Ang kanyang kulay abong mga mata ay kumislap ng paghanga sa kanyang ama. "But daddy told me his superhero is you because you made his heart happy again." Natigilan si Christina at bago pa siya makasagot, naramdaman niya ang isang pares ng matitigas at maiinit na kamay na pumatong sa kanyang mga balikat mula sa likod. Si Nilo, nakasuot ng simpleng gray na t-shirt at sweatpants, malayo sa imahe ng isang malupit na bilyonaryo. May ngiti sa kanyang mga labi habang nakatingin sa dalawang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. "Mukhang mas masunurin si Liam sa'yo kesa sa akin," biro ni Nilo, sabay halik sa tuktok ng kanyang anak bago bumaling ang tingin kay Christina. Nang may matinding pagmamahal, mas madali lang siyang kausap kaysa sa tatay niyang caveman. Natatawang ganti ni Christina na nagdulot ng malakas na tawanan sa loob ng opisina. Sa pagbuo ng relasyon niya sa bata, natutunan ni Christina ang pagtanggap sa kasalukuyan ay mas masarap kaysa sa pag-ungkat ng mga sugat ng kahapon. Ang malaking pader ng puot ay tuluyan ng napalitan ng mga bagong alaala ng tawanan, amoy ng masarap na luto at simpleng pamumuhay. Sa unang pagkakataon, sa loob na 5 taon, naramdaman ni Christina na sa wakas, nahanap na niya ang katotohanan, ang totoo niyang tahanan. Ang mga sumunod na buwan ay naging pinakamapayapa at pinakamasayang bahagi ng buhay ni na Christina. At Nilo, wala na ang anino ng mga paninira ng Vanguard Group at ang kumpanya ni Nilo mas talo pang lumago. Ngunit sa kabila ng karangyaan ng kanyang buhay bilang isang bilyonaryo, alam ni Nilo na may isang bagay na pangkulang upang tuluyan mabuo ang kanyang mundo. Isang hapon ng linggo, nagpasya si Nilo na isama si Christina sa isang biyahe patungo sa isang pamilyar na lugar. Humigit kumulang 2 oras ang binalaybay ng kanilang sasakyan patungo sa isang tahimik na bayan sa labas ng Maynila. Ang simpleng parke sa kanilang lumang probinsya kung saan sila unang nagkakilala noong mga bata pa sila. Malayo ito sa pamumuhay sa lungsod. Ang nagtataasa ng mga gusali ay napalitan ng mga luntiang puno ng akasya at ang ingay ng mga sasakyan ay napalitan ng awit ng mga ibon at marahang ihip ng hangin. "Bakit tayo naririto, Nilo?"
Nakangiting tanong ni Christina habang naglalakad sila sa sementadong daan ng parke. Dito nagsimula ang lahat, Christina. Seryosong sagot ni Nilo habang mahigpit na hinahawakan ang kamay ng babae. Dito sa parking ito, noong mga bata pa tayo, nangako ko sa iyo na kapag lumaki ako, gagawin ko lahat para maging masaya ka. Ngunit sa paghahanap ko ng kapangyarihan para maprotektahan ka, naligaw ako. Nasaktan kita? Huminto si Nilo sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Humarap siya kay Christina at dahan-dahan na lumuhod sa damuhan. Mula sa kanyang bulsa nilabas ni Nilo ang isang maliit na pilus na kahon. Nang buksan niya ito, hindi isang mamahaling hiyas o dambuhalang brilyante ang nakalagay sa loob, kundi isang simpleng pilak ng singsing na may maliit na disenyong hugis puso. Ito ang mismong singsing na binili ni Nilo gamit ang kanyang unang sahod sa isang maliit na trabaho sa probinsya bago siya ipatapon sa Singapore. Ang singsing na sumisimbolo sa kanilang totoong simula. Bago pa siya naging isang walang-awang bilyonaryo. Nilo, bulong ni Christina. Ang kanyang mga kamay otomatikong tumakip sa kanyang mga labi habang nagsisimulang mangilid ang mga luha ng kagalakan sa kanyang mga mata. I ruined our once upon a time, Christina. Emosyonal na wika ni Nilo. Ang kanyang mga mata na kulay abo, puno ng pagsusumamo at walang katapusang pagmamahal. Pinatunayan mo sa akin ng pag-ibig, hindi nabibili ng bilyon-bilyong ari-arian. Sa loob ng 5 taon nabuhay ako sa dilim, ngunit ikaw ang nagsilbing liwanag ko. Christina, let me build our happily ever after. Will you marry me? Will you be my wife and a mother to Liam? Sa pagbuhos ng mga luhang puno ng saya, walang pag-aalinlangan, tumango si Christina. Lumuhod siya upang yakapin ang lalaki ng buong higpit. Oo, Nilo. Oo, papakasalan kita. Ang sagot ni Christina na sinabayan ng parahang ihip ng hangin. Sinuot ni Nilo ang simpleng pilak ng singsing sa daliri ni Christina. Sa sandaling yon, alam ng dalawang pusong minsan ang winasak ng tadhana na ang kanilang bagong simula ay mas matatag na ngayon dahil binuo ito sa ibabaw ng yaman, kundi sa pundasyon ng turing na pagpapatawad at pagmamahal. Ang sikat ng araw sa hardin na isang lumang simbahan sa labas ng Maynila ay tila ba nakikiisa sa pagdiriwang. Walang mga mamamahayag, walang mga marangyang dekorasyon na madalas makita sa mga kasal ng mga bilyonaryo at walang ingay ng marangyang mundo ng negosyo. Ang tanging naroon ay ang kanilang pamilya, mga pinagkakatiwalaang kaibigan at ang bango ng mga sariwang puting rosas. Sa dulo ng altar nakatayo si Nilo Benaventura, suot ang isang formal na puting sastring barong. Kapansin-pansin ang kakaibang aliwalas at kapayapaan sa kanyang mukha. Wala na ang malamig na aura ng isang tyrant o bagsik na isang malupit na bilyonaryo. Ang kanyang mga matang kulay abo nakatitig lang sa may pintuan, naghihintay sa babaeng nagligtas sa kanyang kaluluwa. Sa tabi niya, suot ng isang maliit na tuxedo ay ang 5 taong gulang na si Liam. Hawak ng batang isang maliit na unan kung saan nakapatong ang 2 singsing. Ang simpleng pilak na singsing mula sa kanilang nakaraan at ang gintong singsing para sa kanilang hinaharap. Nang tumugtog ang marahang himig ng biolin, bumukas ang pinto ng hardin. Doon naglakad si Christina. Ang kanyang kasal na damit simple, ngunit eleganteng puting satin na sumasabay sa hangin. Sa kanyang mga kamay, hawak niyang isang bouquet ng mga bulaklak, ngunit ang mas nakakabihag ay ang kanyang ngiti. Isa't totoong ngiti na nagpapakita na isang babaeng ganap ng malaya sa sakit ng nakaraan. Naging dependent at matatag sa gitna ng unos at ang katagang iyon ang nagdala sa kanya sa sandaling ito. Nang makarating si Christina sa altar, dahan-dahan hinawakan ni Nilo ang kanyang kamay at hinarap ang pari. Nilo, Christina, panimula ng pari. Ang kasal ay hindi patunay na perpekto ang inyong nakaraan, kundi isang pangako na sa kabila ng mga sugat, pipiliin niyong maging buo kasamang isa't isa. Hinarap ni Nilo si Christina. Hawak ang kanyang mga kamay habang binibigkas ang personal niyang panata. Christina, minsan ko nang winasak ang buhay natin dahil sa maling akala at kahinaan. Akala ko kapag naging mga pinakamakapangyarihan na ay lalaki ako sa mundo, mapoprotektahan kita. Ngunit tinuro mo sa akin na ang tunay na lakas ay hindi lamang nasusukat sa yaman, kung hindi sa kakayahang magpatawad.
Salamat sa pagtanggap sa akin at salamat sa pagmamahal kay Liam na tila ba ikaw ang nagbigay buhay sa kanya. Pinapangako ko sa iyo sa harap ng Diyos at ng ating anak na ang natitirang lakas ng aking buhay para sa akin at sa iyong anak, nalaman ko ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Nangilid ang luha sa mga mata ni Christina, ngunit ito ay mga luha ng labis na kaligayahan. Nilo, matagal kong inisip ng pagmamahal walang kabuluhan dahil sa sakit na dinulot mo noon. Nagbago ko, pinatigas ko ang puso ko, pero nang makita ko na sinakripisyo mo ang buhay mo, nalaman ko ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Ang pag-ibig hindi kawalan ng sakit, ito ay kahandaang hilumin ang sakit na magkasama. Tinatanggap ko ang iyong nakaraan, ang iyong kasalukuyan at ang ating hinaharap. Mahal kita, Nilo, at mahal ko ang pamilyang binuo natin. Sinuot nila ang singsing sa isa't isa, saksi ng palakpakan ng mga tao at ng mahigpit na yakap ng batang si Liam sa kanilang dalawa. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride, wika ng pari. Inangat ni Nilo ang manipis na bero ni Christina at dahan-dahang dinikit ang labi niya sa labi ng asawa. Isang halik na nagbura sa 5 taon ng pangungulila, galit at bighati. Ang kwento ni na Christina at Nilo ay nag-iwan ng isang malalim na marka sa puso ng bawat nakasaksi. Ang second chance hindi binibigay dahil madaling magpatawad, kundi dahil ang pagmamahal na dumaan sa apoy ng pagsubok ay ang pagmamahal na hindi na muling masisira. Ang bagyong dinala ng tadhana ay hindi nagwakas sa pagkawasak, kundi sa isang panibagong simula kung saan ang mag-asawa, kasamang kanilang anak, ay handang ipaglaban ang kanilang pagmamahalan sa buong mundo. Sapat na naging sakit upang mapatunayan na ang natitirang pag-ibig ang pinakamagandang bagay na ipagpatuloy. 3 taon ang mabilis na lumipas matapos ang simpleng kasal ni na Christina at Nilo sa hardin ng lumang simbahan. Ang Maynila ay nanatiling mabilis, maingay, puno ng kompetisyon. Ngunit sa loob na isang pribado at malawak na beach house sa Batangas, tila may sariling oras ang mundo. Hapon noon at ang kalangitan, nababalot ng kulay ginto at kahel habang dahan-dahang lumulubog ang araw sa abot-tanaw ng dagat. Sa dalampasigan, maririnig ang masiglang tawanan ng 7 taong gulang na si Liam. Mas matangkad na ito, masigla at kasalukuyang hinahabol ng isang maliit na duda sa buhanginan. Ngunit sa pagkakataong to, hindi na nag-iisa si Liam sa kanyang paglalaro. Sa di kalayuan nakaupo sa isang banig si Yaya Ising habang binabantayan ng isang maliit na kuna kung saan natutulog ang isang 2 taong gulang na sanggol na babae. Si Sofia, ang bunsong anak ni Nilo at Christina na nagtataglay ng mga bilog at maningneng na mata ng kanyang ina. Naglakad si Christina patungo sa dalampasigan, hawak ang isang tasa ng tsaa, suot ang isang simpleng puting summer dress. Ang buhok, malayang tinatangay ng hanging dagat. Wala nang mabigat na aura ng isang corporate consultant. Ang mukha niya ngayon puno ng kapanatagan. Isang pares ng mga pamilyar at matitigas na braso ang biglang yumakap sa kanyang bewang mula sa likod. Idinikit ni Nilo ang kanyang baba sa balikat ni Christina. Binalot siya ng kanyang pamilya na init at bango. Masyado ka namang malalim mag-isip, wifey, bulong ni Nilo. Ang boses ay baritono, ngunit puno ng lambing. Wala na ang tyrant na bilyonaryo. Si Nilo ngayon ay isang lalaking nahanap ng kanyang pinakamalaking kayamanan sa piling ng kanyang pamilya. Iniisip ko lang kung paano nagbagong lahat. Nakangiti ang sagot ni Christina habang sinasandal ang kanyang ulo sa dibdib ng asawa. Nung nasa Maynila ako, akala ko ang tagumpay nasa pagiging independent at sa pagpapatigas ng puso. Akala ko ang sakit na binigay mo noon ang magiging habang buhay sa kulungan ko. Iniharap ni Nilo si Christina sa kanya. Hinawakan na magkabilang nitong pisngi. At tinitigan ang kanyang mga mata ng walang katapusang pasasalamat. At ako naman, akala ko ang pera at kapangyarihan ay ang makakabura sa kasalanan ko. Pero ang totoo, ang pagmamahal at pagpapatawad mo lamang pala ang makapagpapalaya sa akin. Tumingin silang dalawa kay Liam na ngayoy kumakaway sa kanila habang tumatakbo dala ang isang shell at kay Sofia na nag-uumpisa ng mag-inat sa kanyang kuna. Ang digmaan laban sa
nakaraan ay matagal nang tapos. Ang sakit na minsan ang nagpabago sa buhay ni Christina ay hindi na isang sumpa, kundi isang bahagi na mahabang landas na nagdala sa kanya sa perpektong kasalukuyan. Nauunawaan nila na ang tunay na kahulugan ng pagmamahal ay hindi ang kawalan ng bagyo, kung hindi ang magkasamang pagbuo na isang tahanan matapos ang ulan. Mahal kita, Nilo, bulong ni Christina. Mahal kita, Christina, higit pa sa buhay ko, sagot ni Nilo bago ay dinikit ang kanyang mga labi sa noo ng asawa. Habang tuluyang lumulubog ang araw at nagiiwan ng gintong liwanag sa dalampasigan, ang kanilang once upon a time na winasak ng tadhana ay tuluyan ng naging isang matatag, totoo at panghabang buhay na happily ever after.